Oo. Diba? Parang nanliligaw yung mga kandidato. Meron pong magsasabi sa atin na at tatanungin tayo kung tayo ho ba ay nakaligo na sa dagat ng basura. Meron po. Meron din pong magsasabi sa atin na kung nandyan daw siya, wala daw pong hirap at meron daw pong ginhawa. Meron din po tayo makikita, sasabihin niya po, walang imposible, tapos may eroplano pong lumilipad. Tao na tao si ate. Meron din po tayo makikita, color red, silent night. At meron din po isang tao, ito po malapit po ito sa puso ko, sasabihin naman po sa atin, na kung wala daw pong korap, ay wala daw pong mahirap. Alam niyo po, sa pagbibigay serbisyo po, simple lang naman po ang pamantayan. Kung ang budget po ng Pilipinas o ang budget po ng Valenzuela ay 10 piso bawat sa mag-aaral at ang presyo po ng ballpen ay piso. Ibig sabihin, kung 10 piso ang budget natin, dapat ang mabibilhan ng lapis ay 10 estudyante. Diba? Dahil piso ang bawat isa. Pero kung meron pong korupsyon na mangyayari, mga 40% po ang mawawala dito. So, ibig sabihin, yung 10 lapis na mabibili natin para sa 10 estudyante, magiging 6 na lapis na lang para sa 10 estudyante. Isa po itong katotohanan na hinaharap po ng ating bayan. Pero tayo po dito sa lungsod ng Valenzuela, I am very proud to tell you, dito po sa ating lungsod, sa pangunguna po ng ating Mayor Sherwin Gatchalian, wala po tayong ganyan. Dahil lahat po ng budget ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela, ito po ay dumadaan sa Committee on Appropriations, Ways and Means. Ang chairman po nito sa Sangguniang Panglungsod ay wala pong iba kung hindi ang inyo pong konsehala sa Lani Soledad. Madalas, nagkikita po kami ni Kapitan Lota, pati po ang budget ng bawat barangay ay dumadaan din po sa masusing pag-aaral ng ating committee. Kasama din po ang ating konsehal, si Konsehal Ray. Good evening po. Alam niyo po, kailangan ko po ito sabihin sa inyo para naman po maintindihan niyo rin po ano ba ang ginagawa ng isang konsehal. Ano ba ang aming pangunahing trabaho? Ang pangunahing trabaho po ng inyong mga konsehal ay umattend ng sesyon. Tuwing Wednesday po ang sesyon natin at siguraduhin na lahat ng resolusyon at lahat ng ordinansa na magiging batas natin dito sa ating lungsod ay dumaan sa masusing pag-aaral at wala pong ibang dapat makinabang sa mga batas na ito. Ang main goal po nito is dapat lalong mapaganda ang buhay ng ating mga kababayan. Ito po ang number 1 naming trabaho. At makakaasa po kayo, simula po sa ating konsehal, kay Konsehal Dapat, kay Konsehal Kay, kay Konsehal Lai, kay Konsehala Lori Natividad, kay Konsehal Boy, at sa inyong pong konsehalo sa Lani Soledad, makakaasa po kayo na hindi po kami magpapakit lang sa konseho. Makakaasa po kayo na kami ay papasok at kami ay magtatrabaho para siguraduhin na lahat ng batas na pumapasa, wala pong ibang dapat makinabang kung hindi tayo. Pasensya po kayo para po malaman po ninyo ano ang aming pangunahing trabaho. Lahat po ay dumadaan sa aming mga committee. Pag hindi po magkasundo ang ating mayor at ang mga konsehal, wala pong nangyayaring proyekto. Kahit gaano po kaganda gusto ipa-implement ito ng ating Mayor Sherwin, kung hindi po ito i-approve ng Committee on Appropriations, wala pong magiging budget. Kung hindi po ito i-approve, pati po ang ating mga empleyado, pag sinabi po ng committee na masyadong madami na ang empleyado sa isang department at hindi na po ito karapat-dapat, kaya po namin gawin yun. Nasa kapangyarihan po ng Sangguniang Panglungsod, i-review ang budget at sabihin na wag na natin, bago ko po ituloy, acknowledge po natin ang pagdating ng ating Vice Mayor Eric Martinez.
kaya po ito gawin ng Sangguniang Panglungsod. Pag sinabi po ng Sangguniang Panglungsod, ayaw namin yung proyekto na yan, Mayor. Huwag natin gastusan yan. Kaya po namin. Pero hindi po natin ito ginagawa dahil naniniwala po tayo na sa pangunguna po ni Mayor Sherwin Gatchalian, maganda po ang nagiging progreso ng ating lungsod. Kaya kung mapapansin niyo po, sa Barangay Ugong po, bukas na po ngayon yung C5. Diba? Magbubukas na po yan. Pag yan nagbukas, tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy ang improvement sa ating lungsod. Isang senyales lang po yan na dito po sa ating lungsod, meron po tayong improvement, meron po tayong progress. At sa kahit anong bagay po, basta magkasundo at iisa ang vision ng ating mayor, ng ating Vice Mayor Eric Martinez, at ng ating pong konsehal, mas marami po tayong magagawa. Dahil ang kailangan po natin, hindi na po yung magturuan tayo na ay nung nakaraang eleksyon naman hindi namin kapartido yan, ba't natin tutulungan? Nung nakaraang eleksyon, ibang kandidato naman ang sinuportahan yan. Hindi po tayo ganyan sa ating lungsod. Nakita naman po natin, kami po ni Vice Eric, iba po ang kulay na dala namin noong nakaraang eleksyon. Iba po ang kulay na kasama namin. Pero dahil po naniniwala kami na higit sa ano pa man, kailangan nagkakaisa po tayo dito. Kung maganda ang proyekto, wag na natin tingnan ang kulay, bagkus ang tingnan natin ano pa ang pwede natin gawin, ano pa ang pwede natin magawa. Kaya kami po ngayon ni Vice Eric, kasama na po natin si Mayor Sherwin Gatchalian. Sa mga susunod pa ho na araw, madami pa ho tayong maririnig. Pero ang eleksyon po, hindi po ito, Mami, hindi lang po ito tungkol sa mga kandidato. Hindi po ito tungkol lamang kay Vice Eric Martinez, kay Congressman Piolo Pascual. Hindi po ito tungkol lamang kay Mayor Sherwin Gatchalian. Dahil ang katotohanan po, pagtapos natin bumoto, pagtapos natin ilagay yung pangalan ng ating mga susunod na leader, buhay na po natin yung naapektuhan. Buhay po ninyo, ng mga anak nyo, at ng magiging anak pa ninyo. Dahil yung pangalan na ilalagay natin o yung pangalan na mamarkahan natin, ito po yung ating magiging opisyales na magpapatakbo sa ating lungsod. So imagine po natin kung ang taong ihahalal natin ay yung walang puso para sa atin. Imagine po natin kung yung taong ilalagay natin ay gusto lang magpasikat, magpabida, unahin ang kanyang personal na ambisyon at ang ambisyon ng kanyang bulsa. Kaya sana po tulungan niyo po kami dahil mula po sa ating mayor, sa ating vice mayor, sa ating congressman at sa amin po mga konsehal, wala po kami yung ibang gusto kundi lalo pong ibigay sa inyo yung serbisyong nararapat para po sa inyo. Dahil may nagsabi nga po sa kanilang lungsod daw, napakaganda daw.